Kamusta mga tol? Sabi ni Victor Wembanyama mga tol, siya daw dapat ang MVP. Tama ba talaga yan? Abay, tirahin na natin yan. Pero bago yan, at tsara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay game, nagbitaw na nga ng salita si Victor Wembanyama mga tol no? Siya daw dapat ang MVP Medyo mabigat na salita yan mga tol ha. Sa MVP ladder this season, number 1 si Makahiya ng OKC Thunder. Average niya this season, 31.5 points, 4.5 rebounds at 6.6 assists per game, 1.4 steals, 0.8 blocks at 2.2 turnovers per game. Tapos 55.5% sa field goals at 38.8% naman sa 3 points. Meron siya nakuha dalawang double-double at plus 10.9 siya sa plus minus. Number 1 naman sa West ang OKC Thunder with 57-15 win-loss record. Pangalawa naman sa MVP ladder, syempre si Poging Papa Luka Doncic ng LA Lakers. Average niya this season na 33.4 points, 7.9 rebounds, 8.4 assists, 1.6 steals at 0.6 blocks per game at 4 turnovers per game. Tapos 47.4% naman siya sa field goals at 36.4% naman sa 3 points. Meron naman siya nagawang 33 ng double-double at 8 triple-doubles. Tapos plus 2.8 lang siya sa plus minus ha. At pangatlo naman sa standing ang Lakers ngayon sa West with 46-26 win-loss record. Tapos pangatlo naman, eto si Victor Wembanyama, 24.3 points, 11.2 rebounds, 3 assists, 1 steal, 3 blocks at 2.5 turnovers per game. Tapos 50.4% siya sa field goals at 35.1% naman sa 3 points. Meron siyang nakuha 36 na double-double at isang triple-double at plus 10.2 siya sa plus minus. Pangalawa naman ang Spurs sa standing sa West ngayon, 54-18 win-loss record. Tapos pang-apat naman si Nikola Joker ng Denver Nuggets. Average niya this season na 28 points, 12.6 rebounds, 10.6 assists, 1.5 steals, 0.8 blocks at 3.8 turnovers per game. 57.3% sa field goals, 38.5% sa 3 points at meron siya nakuha 47 na double-double at 28 na triple-double. Sayop mamaw Tapos plus 8.3 naman siya sa plus minus at pang-apat naman sa standing ang Nuggets ngayon sa West with 44-28 win-loss record. At pang-lima naman si Cade Cunningham ng Detroit Pistons. Average niya this season, 24.5 points, 5.6 rebounds, 9.9 assists, 1.5 steals, 0.9 blocks at 3.7 turnovers per game. 46.1% siya sa field goals, 34.6% lang sa 3 points at meron siya nakuha 37 na double-double at 3 triple-double. Tapos plus 7.8 naman siya sa plus minus ha. At pang number 1 ngayon ng Detroit Pistons sa East with 52-19 win-loss record. So ayan yung mga stats mga tol no. Pinakamataas sa putos niya si Papa Luka, 33.4 points per game. Pinakamataas naman sa rebounds si Joker naman, 12.6 rebounds per game. Pinakamataas sa assist si Joker na naman, 10.6 assists per game. At surprisingly, pinakamataas sa steals si Papa Luka with 1.6 steals per game. At pinakamataas naman sa butata syempre si Victor Wembanyama with 3 blocks per game. Tapos pinakamarami turnovers naman si Papa Luka, 4 na turnovers per game ha. Pinakamataas sa field goal percentage si Joker, 57.3%. Pinakamataas naman sa 3 points si Makahiya, 38.8%. At pinakamataas sa plus minus si Makahiya na naman, plus 10.9 sa plus minus. Pinakamaraming nakuha double-double si Joker naman, 47 na double-double. At pinakamaraming triple-double syempre si Joker din, 28 na triple-doubles. Tapos pinakamataas naman ng standing syempre yung OKC, 57-15 win-loss record. So kung titingnan natin dyan sa mga leaders mga tol no, si Papa Luka leader sa puntos, tsaka steals, tsaka turnovers. Si Joker naman leader sa rebounds, assists, field goal percentage, double-double, tsaka triple-double. Sa butata syempre si Victor Wembanyama at si Makahiya naman sa 3-point percentage at plus minus at win-loss record. Si Kate Fiesta wala kahit isa. Hoy, like mo, ano na? Pag hindi pinapaalala, hindi mag-like, tigas ng buka mag-like ka na! Okay, ito, isa-isayin natin mga tol ha. Si Makahiya na OKC Thunder, mostly ang nakikita ng mga tao sa kanya syempre yung scoring niya, diba? Pati yung mga flops. Lahat ng mga laro niya this season mga tol, more than 20 points ang nagawa niya. Siya na nga actually may record ng longest streak na scoring 20 plus points in consecutive games ha. 127 ang laro. Nalagpasan na niya yung record ng Will Chamberlain na 126 ang laro. Yung scoring ni Makahiya mga tol, napaka-solid talaga niyan, diba? At vital talaga yan sa OKC Thunder kasi siya na nga halos na nagpo-point guard palagi ngayon Kadalasan talaga makikita mo si Makahiya yung may hawak ng bola at siya palagi nagtitimon para sa OKC. So yung mataas na field goal percentage niya na 55.5% ha at 38.8% sa 3 points, napaka-importante talaga niyan Meron din siya nakukuha 6.6 assists per game ha. Tapos sa depensa naman, underrated talaga para sa akin ang depensa ni Makahiya. Isa siya sa league leader sa deflections, 3.1 deflections per game ha. For comparison, si Kawhi Leonard mga tol, 3.5 deflections per game. Yung pinakamarami niya nagawang steals this season, 4 laban sa Magic,
Magic, 4 laban sa Mavericks, 4 laban sa Blazers, 4 laban sa Grizzlies. Para sa akin mga tol, hindi naman talaga elite na defender si Makaya no? Pero tingin ko, isa siyang above average talaga na defender. At yung panlaban niya dito sa MVP race nila, syempre, yung OKC kasi yung number 1 sa standing ngayon kadalasan ng MVP, nagagaling palagi yan sa top 1 o kaya top 2 na standing sa NBA. Tapos pangalawa naman, papalukan ng Lakers Mostly syempre, nakikita ng mga tao sa kanya yung scoring niya syempre. Ako syempre nakikita ko dyan yung kagupuhan niya. Kasi mga tol, siya ang leader sa scoring this season 33.4 points per game yung ginagawa niya. At recently, pumutok talaga si Papa Luka sa last 10 games niya no? Umiscore pa nga siya ng 60 laban sa Miami Heat Kaya nga naungusan niya si Wembayaman na dating number 2 sa MVP ladder. Si Papa Luka na ngayon yung naging number 2 sa MVP ladder. Okay rin naman yung field goal percentage si Papa Luka mga tol 47.5% okay na rin yung ganyan Ang pangit lang talaga yung Papa Luka, yung mga turnovers na siya yung leader at taas talaga 4 So kadalasan din diba kagaya ni Makahiya sa OKC, si Papa Luka rin yung palagi may hawak ng bola ngayon sa Lakers. Hindi na si Lolo Bron kasi nga nagpabaya na si Lolo Bron Kung tutusin mga tol no, impressive talaga para sa akin na 33.4 points pa rin yung ginagawa ni Papa Luka. Kasi kung makikita nyo yung depensa kay Papa Luka mga tol, diba kadalasan lalong-lalo na sa mga pick and roll, traffic defense talaga palagi ginagawa sa kanya, double team palagi talaga lang pogi at magaling diba, kaya nakakatira at nakakashoot pa rin Pero yung surprising talaga para sa akin mga tol, siya pa yung pinakamataas sa steals sa lahat ng nasa MVP ladder At mas mataas pa siya actually kay Makahiya sa deflections. So kung i-compare natin si Makahiya lang tsaka si Papa Luka anong lamang ni Makahiya kay Papa Luka? Lamang lang si Makahiya sa butatas, field goal percentage at 3-point percentage. Pero the rest, puntos, assists, rebounds, steals, lalo-lalo na sa double-double tsaka triple-double. Talagang kain na kain ni Papa Luka si Makahiya. So eto mga tol kung sa kanilang dalawa lang ni Makahiya, sa kanilang dalawa lang pagpipilian natin mas impressive para sa akin si Papa Luka kaysa Makahiya ay mas pogi pa. Tapos pangatlo naman, syempre, si Victor Wembanyama ng San Antonio Spurs. Siya naman yung nagsabi na dapat siya ang number 1 sa MVP kasi nga sabi niya, diba, ang depensa raw kasi 50% ng laro na totoo naman talaga 50% naman talaga ng laro, depensa, diba? At sa limang ito, malayong-malayo talaga siya doon sa 4 kung depensa lang ang pag-uusapan natin At malamang sa malamang, siya pa nga yung maging defensive player of the year this season, diba? 1 steal, tsaka 3 buta top per game. Pero kung nakakapanood kayo ng mga laro ng Spurs, mga tol, sobrang laki talaga ng impact ni Victor Wembanyama sa depensa ng Spurs Hindi lang yung mga butatan niya mga tol no, kasi sobrang switchable talaga niya diba, kahit mapaswitch pa siya sa mga bilis na guards tulad niyan kaya pa rin talaga niya makasabay sa depensa so hindi talaga siya kagaya ni Capre Rudy Gobert na magaling sa mga help defense saka depensa sa loob diba, pero palagi naman tinatarget palagi sa mga switch na mga guards at inaatake palagi sa isolation. Hindi to ganun walang ganung weakness sa depensa si Victor Wembanyama. At kung opensa naman ang pag-uusapan, impressive na rin talaga si Victor Wembanyama. Pero tingin ko mga tol siguro mga nasa 60% hanggang 70% pala siya ng pick niya sa opensa. Kapag dumating siguro yung oras na naisip na ng Wembanyama kung gaano talaga siya unstoppable sa loob, diba? Yun na yung siguro yung oras na makikita natin na every year talaga palagi makakasama si Victor Wembanyama sa MVP conversation bilang top 1 o kaya top 2 Tapos pang-apat naman dyan si Joker mga tol. Matindi talaga to si Joker no? Rebounds, assists, field goal percentage, double-double, tsaka triple-double. Talagang malaki yung lamang niya Kung opensa lang pag-uusapan mga tol, tingin ko runaway winner na kagad palagi to si Joker kasi talagang powerhouse yung offense niya no? At talaga siya yung buhay palagi ng opensa ng Nuggets. Katunayan yan mga tol, kapag nauupo siya palagi sa simula ng second quarter tsaka fourth quarter, diba? Doon din kadalasan bumabawi yung mga kalaban ng Nuggets. At kahit pa sabihin ng iba dyan, ay tol, si Joker 28 points per game lang ginagawa niya lamang si Papa Luka ng at least 5 points per game sa kanya paano naman ngayon yung assist? 10.6 assists per game si Joker na number 1 sa buong NBA at yung 12.6 rebounds per game niya na number 1 din sa buong NBA at saka siya rin yung number 1 sa offensive rating sa buong NBA Kapag tinignan nyo yung difference ng assist ni Joker at ni Papa Luka, 10.6 assist si Joker at 8.4 assist si Papa Luka, diba? So dalawang assist din yung diferensya siguro mga 4 points hanggang 5 points yun, diba? Kung i-convert mo yun sa puntos, di magiging 32 hanggang 33 points per game si Joker. Kaso ang malaking diferensya mga tol, yung field goal percentage talaga around 10% ang lamang ni Joker kay Papa Luka laki Tapos halos magkasintaas lang sila ng Makahiya sa 3-point percentage Kaya mga tol, tingin ko talaga si Joker pa rin yung the best sa opensa para sa akin Pero sa depensa naman, diba? Maraming pagkakataon na nakita natin si Joker tinatarget palagi sa depensa kasi nga mabagal siya Pero 1.5 steals per game din yung ginagawa niya Mas mataas pa kaysa kay Makahiya at 0.8 blocks per game yung ginagawa niya. Parehas lang silang dalawa ni Makahiya
Makahiya. So kung bibigyan natin yung bigat na ginagawa ni Papa Lucas sa depensa, 1.6 steals per game, at si Makahiya 1.4 steals per game. To be fair, pero lang din halos yung kay Joker, 1.5 steals per game si Joker eh. At ngayon, kung ikukumpara ko naman si Joker kay Mambayayaman, sa blocks lang actually lumalamang si Mambayayaman kay Joker, mga tol ha. Ulitin ko, sa butata lang lumalamang si Mambayayaman kay Joker eh. Lamang sa kanya si Joker sa punto, sa rebound, sa assist, sa steals, sa field goal percentage, triple percentage, double-double, tsaka triple-double. Puro lamang sa kanya si Joker eh. So kung papiliin ako, si Joker ba o kay Mambayayaman, si Joker yung tingin ko lamang sa MVP. At panghuli, si Cade Fiesta ha mga tol. Andito siya sa MVP conversation kasi nga ang number 1 standing ng Pistons ngayon sa East. At siya yung leader ng Pistons eh. Pangalawa sa assist sa buong NBA si Cade Fiesta 9.9 assist per game kasi nga number 1 si Joker eh. Lamang sa kanya si Joker sa assist, pero lamang naman siya kina Papa Luka, tsaka kay Makahiya, tsaka kay Mambayayaman sa assist. 24.5 points per game ginagawa ni Cade Fiesta mga tol ha. Kaso lang, siya yung pinakamababa sa field goal percentage, siya limang ito. Sa depensa, pares lang sila halos na stats si Joker eh no. 1.5 steals per game at 0.9 blocks per game. So sa limang ito mga tol ha, parang malabo na si Cade Fiesta may maging MVP talaga eh. Para sa akin, tama naman, pang lima talaga siya sa MVP race na to. So ayan mga tol ha, ano sa tingin nyo? Sino ba talaga sa limang yan yung mas deserving talaga na maging MVP this season? Yung mga high scorers ba? Si Papa Luka at si Makahiya? O yung hari ba ng triple-double na si Joker? O yung kumpleto sa depensa na si Victor Wembanyama? O kung gusto mo, yung leader ng number 1 sa East ngayon na si Cade Fiesta Ham? Kung ako tatanungin mga tol ha, kung scoring lang ang pag-uusapan, mas deserving talaga sa akin si Papa Luka kaysa kay Makahiya kasi syempre siya yung number 1 sa scoring ngayon eh. At siya rin yung number 1 sa kagwapuhan sa buong NBA. Pero mga tol, kung overall lang ang pag-uusapan natin yung buong laro ha, para sa akin pinaka-deserving talaga sa lahat na manalo ng MVP si Joker pa rin eh. Kung ikukumpara mo last year mga tol, halos pares lang ang stats ni Joker, triple-double din yung average niya eh. Pero isipin nyo mabuti mga tol, si Joker sentro yan diba, tapos triple-double ang average, tapos lamang siya sa rebound, lamang siya sa assist, field goal percentage, at halos dikit lang silang dalawa ni Makahiya sa 3-point percentage eh. Pero ang laki ng lamang niya sa double-double at saka triple-double eh no. Ano pa ang lamang ni Makahiya at saka ni Papa Luka kay Joker? Total points lang si Papa Luka 22.8 field goal attempts, si Makahiya naman 19.7 field goal attempts, si Joker 17.4 field goal attempts lang, ang baba eh. Talagang mas nalamang sa putos yung maraming tinitira, diba? Kaya para sa akin talaga, si Joker pa rin talaga yung pinaka-deserving ni MVP sa limang to. Tapos tingin ko mga tol ha, para mag-MVP talaga si Wembanyama, kailangan siguro mag-average siya 30 points, 12 rebounds at 3 blocks per game eh. Kailangan kasi maipakita niya na maliit lang yung gap sa puntos kina Papa Luka tsaka kay Makahiya at malaki yung lamang niya sa depensa, ganun dapat eh. At mangyayari lang yan kapag nagsimula na niya maisip kung gaano siya ka-unstoppable sa loob, diba? Imbes na tumira ng mga jumpers. Kasi 7-4 eh, no? Dapat yung field goal percentage mo kapag ganyan, nasa at least 60% eh. Pero nasa 50% lang eh. Kaso ngayon, malabo mangyari talaga yan kasi 42.3% lang na shot distribution ni Wemby yung tinitira niya sa malapit sa ring ang konti eh. Samantalang si Joker, 51.7% ng tinitira niya dun sa malapit sa ring. Dapat makakausap ni Yeskel to para mapagsabihan eh, no? Ako kakausap. So kailangan magbago talaga siya ng style niya ng konti pa, diba? Para mas maging convincing pa siya. Wala kayong convincing power. O ano pang himangas, magligay, makita rin Makahiya.